Arestado sa entrapment operation ng NBI ang isang nagpakilalang ahente ng bahay at lupa na nambulsa umano ng pera ng kanyang mga kliyente. Iniabot ng complainant ang marked money sa suspect na si Joanna Jane Alano. Pagkalabas ni Alano ng establishmento, dinakip na siya ng mga otoridad para sa kasong estafa. Todo tanggi ang suspect sa paratang. Mga kapuso, lalo sa mga may sasakyan, ingat po sa basag kotse gang. Sa Sampaloc, Maynila, nakuha ng mga kawatan ang laptop na iniwan sa nakaparadang SUV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na sakay ng motorsiklo. Nang makahanap ng tiyempo, lumapit siya sa sasakyan at binasag ang bintana nito. Nagalang pa ang SUV pero mabilis na nakatakas ang suspect. Facebook friends aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya masigurong matatapos niya ang kanyang 6 na taong termino bilang Pangulo. Sa edad daw niyang 71, patid niyang matanda na raw siya. Ito na nga raw ang last hora niya sa politika. Gusto raw niyang matikman ng mga Pilipino ang isang administrasyong walang korupsyon. Kaya gagawin daw niya lahat para masugpo ito kahit kaibigan pa niya ang makabangga. Naikwento rin ng Pangulo sa Filipino community sa Cambodia ang anti-crime campaign niya noong mayor pa siya ng Davao City. Because when I was mayor, I was really very strict. And if you'd ask me that were there some dead persons along the way, yes, of course. When you fight crime, there is always that. But you know, if you are asking me now if I killed people on bended knees with their hands tied at their backs, that is not mine. I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Sabi ni Senador Richard Gordon, chairman ng Senate Committee on Justice, kung talagang inamin ng Pangulo na pumatay siya ng mga kriminal, binuksan ng Pangulo ang sarili sa investigasyon. Pwede raw itong gamiting basehan ng impeachment complaint kung merong gustong maghain. Sabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mahilig gumamit ng hyperbole at exaggeration ang Pangulo sa mga mensahe niya. May pagkakataon naman daw na justifiable ang pagpatay sa mga sospek, gaya kung nanlaban. Wala raw siya sa lugar para imbestigahan ang Pangulo. Tila may pinatatamaan si Senadora Laila De Lima sa kanyang latest tweet. Sabi kasi ni De Lima, and I quote, "I'm sorry, there's no award for kowtowing to the President." End of quote. Bago ito, minaliit ni Senador Richard Gordon sa isang interview ang Leading Global Thinker Award na tinanggap ni De Lima sa Amerika. Baka raw nagfi-fish lang ng award si De Lima para makakuha ng kredibilidad. Kinansela ng Department of Tourism ang pre-pageant fashion show para sa Miss Universe 2016 na gaganapin dapat sa Davao City sa January. Kasunod ito ng pagpuna ng Davao Fashion Design Council sa pagkakapili kay veteran designer Rene Salud na magdisenyo ng mga susuotin ng ilang kandidata gamit ang mga telang hinabi sa Mindanao. Sabi naman ni Salud, bagamat nanghihinayang siya, iginagalang niya ang desisyon ng DOT. Sa kabila nito, kasama pa rin ang Davao City sa bibisitahin ng mga beauty queen. Posibleng gawin sa General Santos o sa Cagayan de Oro City ang iba pang pre-pageant fashion show event. Binatikos din ng ilang environmentalists ang paglangoy ng mga kandidata kasama ang mga butanding sa Oslob, Cebu. Ang DOT nagdadalawang isip ngayong bumalik sa Oslob para sa whale shark watching. Sa balitang showbiz, nasa Australia si Kapuso actress Chris Bernal para manood ng Coldplay concert. Mukhang may mga nakuha pa siyang inspiration para sa kanyang burger restaurant. Check out her photos on her website. Next week naman, nakatakdang ilabas ang mga bagong peso bill na may pirma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang unang set ng peso bills na may pirma niya. And speaking of President Duterte, isa raw ang Pangulo sa personalities na most searched locally ayon sa Google. Alamin sa gmanews.tv kung sino pang mga personality ang nakapasok sa listahan.
Samantala, special non-working days na ang December 26, 2016 at January 2, 2017. Idineklara yan ng Malacanang para malubos ng mga Pinoy ang bakasyon sa araw ng Pasko at Bagong Taon na parehong natapat sa Sunday. Balikan natin ang sinabi ni Senador Richard Gordon na posibleng maging basehan para sa impeachment kung inamin nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na pumatay siya ng mga kriminal. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. Tiniyak ng Malacanang na walang dapat ikabahala sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Sa kabila yan ng pag-amin ng Pangulo kamakailan na may mga iniinda siyang problema sa kanyang spine. At para maibsan ang sakit, gumamit daw siya ng gamot na fentanyl na 50 beses daw na mas malakas kaysa heroin. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, alam mo, dalawang doktor yung nakausap natin at tinanong natin kaugnay nitong paggamit ni Pangulong Duterte ng patch na fentanyl. Sabi nila, wala naman silang nakikitang masama kung itong ginagamit ng Pangulo dahil siyempre ito daw ay binigay at prescribe sa kanya ng kanyang doktor. So sabi nga ng dalawang doktor, lahat naman ng gamot kapag sosobra ay makakasama sa kalusugan. Yun nga lang, yung iba din nilang pasyente, ito yung binibigay nila para daw mas madaling maibsan ang sakit na nararamdaman nila sa kanilang katawan. Hindi ilang pagkakataon na nabanggit ni Pangulong Duterte ang kanyang iniindang sakit sa gulugod na nakuha daw niya sa isang aksidente sa motorsiklo noon. Nitong Lunes sa kanyang pagharap sa Wallace Business Forum sa Palasyo, muling nabanggit ng Pangulo ang kanyang gulugod, ang kanyang ginagamit kapag sobra na ang nararamdamang sakit, fentanyl, na ginagamit din daw niya kapag may migraine. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. It's being used by patients with cancer. I was only given a fourth of that square thing. My doctor learned that I was using the whole patch because I felt better. When he knew it, he blew his stop and I said, stop it. The first thing that you would lose is your cognitive ability. Ang fentanyl ay isang malakas na painkiller na ayon sa National Institute on Drug Abuse ng Amerika ay 50 beses na mas malakas kaysa heroin. Madalas daw itong ginagamit sa mga cancer patient na nakararanas ng matinding sakit. Isang uri nito ay ang fentanyl patch na tulad ng ginamit ni Pangulong Duterte. Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. Leo Olarte, hindi basta-basta nakakabili ng fentanyl patch, kailangan muna nito ng reseta ng doktor. Kailangan din tama ang paggamit at tulad sa lahat ng bagay, anumang sobra ay nakakasama. Ang fentanyl is a narcotic drug. Opioids is a drug that can cause death pag na-overdose ka. Mahirapan kang huminga niyan. Magkakaroon ka ng respiratory distress or respiratory depression. Pero may mga gumagamit din daw nito sa labas ng ospital bilang pampalit sa heroin. Unang naipakilala ang fentanyl bilang isang intravenous anesthetic. Pero sa kalagitnaan ng dekada 90, naging available na ito bilang isang patch. Dahil sa sobrang lakas, maaari maging mapanganib ang paggamit ng fentanyl kung hindi ito nasusubaybayan ng doktor. Kabilang sa mga nasawi dahil sa fentanyl overdose, ang pop legend na si Prince, ang king of pop na si Michael Jackson. Gumamit din ng patch na naglalabas ng fentanyl papunta sa kanyang balat, bagamat hindi ito ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkasawi, nakadagdag daw ang fentanyl sa panganib na kanyang naranasan. Ayon sa Malacanang, maganda naman ang kalusugan ng Pangulo at wala nga raw tigil ang pagtatrabaho bago bumisita sa Cambodia. Ayon daw sa doktor, hindi naman daw ikababahala ang kalagayan ng Pangulo. And whatever pains he's experiencing is basically, as the doctors would say, basically wear and tear. You know, yung ano na siya, it's part of the territory. So, nothing to be afraid about, nothing to be concerned about. Super healthy siya eh. Hindi ko maintindihan kung saan niya nakukuha yung energy niya. Jessica, itong kausap ko kanina si Dr. Laidi Magpantay, isang pain rehab doctor. Ito, tinanong ko siya kung ito ba ay binibigay niya talagang reseta sa kanya mga pasyente na siyempre nagpapamanage ng mga pain na nararamdaman dulot ng iba't ibang karamdaman sa katawan. At talagang ito yung inirereseta niya. At kung mayroong isang bagay na hindi dapat ikabahala sa
dito sa fentanyl sa paggamit nito, Jessica. Dahil hindi lahat ng doktor ay pwede magreseta nito dahil kailangan meron kang tinatawag na narcotics license. So, hindi lahat ng doktor ay pwede magreseta nito at ito ay hindi over the counter. Kailangan po ay meron kayong prescription mula sa inyong doktor para makabili kayo ng fentanyl patch. Jessica? Susan, ang medyo nababahala lang yung ilan na nagre-research about this drug, no, yung fentanyl. Kasi meron daw effect yan sa pag-iisip ng tao. And I think na-bring up ito ngayon kasi the President himself admitted to having used this. Aside from malakas na gamot ito na pain reliever for his migraine, ang concern din, may epekto rin daw ito sa pag-iisip. He's the President of the country, so baka, alam mo na, ang iniisip dyan, baka maapektuhan pati yung kanyang mga decision making. Dahil meron nga siyang iniindang sakit at may iniinom siyang malakas na painkiller na sinasabi rin na meron ding side effect. Jessica, yung tinanong ko kanina, kung ano ba yung mga talagang matinding side effect na maaari makuha mo dito sa fentanyl. Sabi lang, kung parang yung high dose, no, at hindi naman gano'n ang kailangan ng katawan mo para ma-relieve yung nararamdaman mong pain. So, pwede ka rin makatanggap, makaranas ng hallucination, o kaya mag-groggy ka. Kasi yung ibang araw, parang ginagamit pa rin kasi itong anesthesia. So, ang sinasabi ng mga dalawang doktor na nakausap natin, anumang gamot, anumang bagay, kapag labis o sobra, ay talagang maaaring makasama sa kalusugan ng isang tao, Jessica. Kasi yun nga, kailangan ma-determine kung ano ba itong mga side effect na to. And mabanggit lang din natin na itong pinag-uusapan po ngayon, nagbunsod din sa comment mismo ng Pangulo, no, kahapon na bago siya pumunta ng Cambodia, bigla niyang inamin doon sa mga businessmen na nakadaong palad niya na meron nga siyang iniindang migraine, no, na kaya niya pinipindot-pindot daw minsan itong likod ng kanyang tenga kasi meron nga siyang patch na fentanyl. Pero ayun nga, kinababahala talaga, Susan, itong side effect nito kasi nga he is the most powerful official of the country, baka may epekto daw ito sa kanyang pagdesisyon sa mahalagang mga polisiya. Anyway, siguro ika-clarify pa yan ng palasyo ng Malacanang in the coming days. Maraming salamat sa'yo, Susan Enriquez.